policy is time. Let us pray. Father God, thank you so much kay Magrasya. Salamat that the Spirit is ready to bless us with understanding of the message that you want to deliver, O God. Bless the ears of your people na ikaw kayo ito i-prioritize na pamatiwan. And bless the hearts to receive it, O God. Bless the minds to understand that your words will not become wasted, but become invested for the glory and for the honor. Bless everyone watching and viewing, for their souls to be fed also. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so the message of God this morning is about a storm becomes a holy sea. Storm sa atong Bisaya, that is tuod. Ang makailag tuod, kanarang taga-bukid. Nasa bukid. Ang taga-syudad, kasagara, di kay kabalog, mostly kabaw na tree. But storm or tuod, di kay kabalog. Pero I have a picture there. Okay, let's see the next slide on that. So, ito, so niya pa ito, ganina is ang atong first na pan. Nadunggan ni Isaiah nga ang tingog sa Ginoo ingon, kinsay akong ipadala? O kinsay mo uban who will go for us? Nangita ang Lord og kauban. Nga mo uban para magmantala sa mensahe sa Ginoo. Ug ningon si Isaiah, here I am, send me. Ani ako, ipadala ko. So this verse stated that kung kinsa yan ipadala, giubanan pud sa Ginoo, who will go for us. Kinsa mo uban namo para ipamantala ang mensahe. And ingon si Isaiah, ni Arako, send me, ipadala lang ko. And he said, go and say to these people, sige lakaw. O ingnan ni mga tawhana. Wala ingan nga, ingnan ni, and say to my people, but say to these people, wala ni acknowledgement ni Lord. Wala na nag-acknowledge because mga badlongon sila. Siya, say, lakaw o ingnan ni mga katawhan. Keep on hearing, na, sige lang sila pamati, pero wala kasabot. Mga tao nga sige pamati pero kasabot, kay kung nakasabot na ay steps of kining obedience. Keep on seeing na ay bakit na apan dili gyapon kasabot sa ilang nakita. So na ay senses, okay ang mga senses, physical senses, but the spiritual senses are not responding. Are not kining functioning. That's perceived. Make the heart of these people dull, ingon siya. Nga, ang mga kasing-kasing aning mga tawhana, mga tig, ang mga habol, nga wala di na madutlan. And their ears heavy, kung ilang mga dalunggan, bugat na. And blind their eyes, ito ba, murag, ilang mga mata puta, unless they see with their eyes. Kaya nga kuno, nga ingana sila kay, dili dahil sila gusto nga, makasabot, dili sila gusto nga mabalik si Ginoo and be healed. Pero normal na sa ila to. Normal sa ila, di ba kung gikalyo na kanang gikubalan, kisa kailang kubal diri. Okay, kanang sa atong tiil, kung kamo gikubalan na, baga na kayong kubal. Ang mga taong baga nagkubal sa nasa probinsya, pwede nang dili na magsanilas, wala na footwear. Kay makabear na sa kainit, sa kuan sa tumban, makabear na, kaya na. Pero walay kubal, di pwede. So nga na, kakubalon lang kasing-kasing ko ng huna. Naminaw sila, pero dili kasabot. Dili nila buhat to ng ilang na, kuan, ilang na receive na mensahe. So, muna itong question ni Isaiah. Let's proceed to the next slide on that. So ipadayag na ni Lord unsang klase nga tao iyang walihan
Hmm. So, ni-reply po si Jeremiah ingon siya. Then I said, Lord, how long will this go on? Yung siya nga, ay nga na, balod, nga na, di akong pangwalihan. Sa kanhangtod, kanus akong puko magwali, ingani nga klase nga mga tao. And he replied, until their towns are empty. Sabi no? So na ay mga magwawali sa Ginoo. Nga sige lagwali. Pero giwalihan. Mga kubalo nagkasing-kasing ko na una. Di nagakadot na swali. Hello? Posible dili. Di nakadot ka swali. Pero makadot sa wali. Di kadot lang. Siya until their towns, hangtod kanus namang pupulo pagwali ani mga tawhana siya. Hangtod ng ilang mga lungsod. Empty na. Wala na. Nakita. Their houses are deserted. Ang ilang balay. Gibiyaan na. Biniyaan na. And the whole country is a wasteland. Ang tibuok nga nasod. Wala na siya pulos. Grabe, no? So, sa to, ingon si Brian ba? Sige, wali lang pa dahil nagwali pa ngay wali. Kaya ano, wala sila justify, wala sila excuse na, wa mong good, may kadungog. Kaya anong panahon, nga ipakita ng CCTV ni Lord, basihanan sa hostisya. Nga nung, dilita niya i-welcome. So, naara dili. Pila nakabisis, nagpadala ko anang mensahe, pero wala mo nag-reply, na wala mo nag-response. Siya mo na ang to, pada sila wala, sige kumali. Wala kayo sa maminaw, basta ka ako, naminaw ko ni mo, nga imong mensahe, ang mensahe na akong ipadangat ni mo, imong yung i-deliver. Kay messenger ba ya? Deliver the message, bahalag katong i-deliveran sa message, di maminaw, basta na-deliver na. Hello, di ba sa una, sa post office, bahalag, dili madawat sa kanang kining gitagaag sulat or letter, to letter, basta na-send na, nabutang na, nahatod na tos balay. Naras ay ibang basahon ang message or letter na niabot. Okay. And then, ginawagan pag ni Lord. Until the Lord has sent everyone away. Sa hangtod nga ang Ginoo dangat na nga ang tanan ipalayas. Pahalaw na ni Lord. Until the Lord has sent everyone away and the entire land of Israelites deserted. Sa ato hangtod sila masuko na tsuk ayo. O wala na'y mabilin na tao na. Wala na'y mabilin na tao. Diba? So grabe na gino. So grabe sa katigas. So, kanang bisan tuod o ingana katig ang mga tao pero the grace of God iyagapong gi padayon og bubok. Hello, let's proceed to verse 13. O ingon si Lord, sige, padayon nagwali. O kung naamay mabilin nga it-attend, and though attend remain in it, kung naamay mabilin sa kinatibukan, attend. Bali, napulo lang, attend. Ika napulo lang, mga napulo lang mabilin, 10th of them all, or 10% of the whole number of Israelites. Attend. Ika napulo lang, 10% of them. It will be burned again. Kung naay mabilin nga 10% nila, sila, ang itong 10%, sunugon pagit sila utrok. Nga naman, i-purify sila. Like a terebinth or an oak. Okay, ang a terebinth tree is a symbol of resilience, symbol of endurance, symbol of longevity. Wala na ako suod kay di na gid makaya. Isa-isa diri, example diri, sama sa terebinth or an oak terebinth. Nga, mo, resilient gani, musukol, makabarog, bisag grabe nga bagyo, grabe nga, sa pati nga, resilience, endurance, and longevity. Mulungtad yun sa taas nga panahon. And 1,000 years ang iyang pagkabuhi sa iyang pagkakahoy. So whose thumb nga din ang iyang tuod remains when it's filled, kung cut off na or maputol na. The holy seed is its thumb. Ang balaan nga binhi, mao ang tuod. Nganong mahimo man siyang balaan na tuod. Balaan nga binhi, balaan nga tuod. Okay, let's proceed.
So this is a stump. Wani ang tuod. This is a picture of a stump. Tuod. Gamay na lang dyan na bilin. Okay, let's proceed to the next slide on that. So why is the stump becomes a holy seed? Nga naman ang tuod na himong balaan nga sa nga binhi. Who is that stump? Kinsa na nga stump? How many parts of a tree which are cut, leaving only a stump? Pila ka bahin sa kahoy nga naputol o nabindan ng tuod. Let's proceed. We will find out that. So Isaiah means Yahweh is salvation. Ang meaning Isaiah, Yahweh is salvation. Ang Diyos ang kaluwasan. Was called by God as His prophet. Gitawag siya sa Ginoo, ingon nga iyang propeta sa Diyos. And as a messenger to the people, sa hero nga tus mga katawan. He has to deliver the message of God to the people. Kinahanglan i-deliver niya ang message sa Ginoo nga tus sa katawan. Paminaw man og dili katawan, ang sugo ni Lord, ang iyang responsibility, ang iyang function mo deliver gid sa message. Maminaw sila dili i-deliver ang message. Ingana, sumuna nga bahala di maminaw ng uban, basta magparegwali ang alagad sa Ginoo kay tagsa-tagsa ta mga tubang sa Ginoo. Amen. Tagsa-tagsa ta mga tubang sa Ginoo. During ipa-play ni Lord ang CCTV, tanang anggol aron masapon ang kuanggol. Hello. Tanang anggol kay aron mabaan kay masapon ang kuanggol. Kay nga mo na panahon na babito sa among babito sa mag-pray, mag-intercede mi sa deliverance team. Nani mga visions, lain-lain ang among angle. Asa ka nga posisyon ko, dili ko nga positionista. Ako sa taas na sa uban nga sa ubos or baba nga. Same ra mo nakita nga kanang sana vision. Okay, let's proceed. But before Isaiah was called by God as his prophet, apan sa wa pa si Isaiah gitawag sa Ginoo ingon na propeta sa Dios as his messenger, he saw the Lord sitting on a lofty throne, and the train or him ang tumoy sa iyang bisti of his robe filled the temple. That is in Isaiah chapter 6 verse 1 ako nang kuan na gisaysay. So wa pa siya tawga, nakita niya pananawon. So our visions can be a step that God has something for you, something for us. Kung natay pananawon, na naipasabot na is something nga ipakita ni Lord kay na is something nga purpose si Lord sa atong kinabuhi. Before siya gitawag, ipakita siya pananaw. Siya may mismo nakita sa Ginoo o siya mismo, ang Ginoo mismo ni duol niya. Siya nakita, he saw the Lord sitting on a lofty throne and the train or him, ang tumoy, ang iyang sid ang tumoy sa iyang bisti na puno sa temple. It-cover ni Lord ang temple. Because ingana niya, ka-love ang temple. And we are the temple of the Lord. We are covered by the robe of His righteousness, of His glory. Mother pa sa pulos. Let's proceed to the next one. And above Him in verse 2-3, above Him, ibabaw, ato, nakita ni Lord na si Jesus, or the Lord, na asa, kining naglingkod, katod pa. Stood the seraphim. Seraphim is mauna ang other kuan sa angel na sila ang tigkantag holy, holy, holy. Ang highest rank of the angels na asa kalangitan. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. Usa kanila tag-unom ang ilang pako. Ang duha ka pako muoy mo tabon sa naong sa Ginoo, so that His glory or His face will not be seen by anybody unless sila magpakita sa iyang pakitaan sa iyang kaugalingon. Ang isa na sa Isaiah. And the other 2 wings, He covered His feet. Iyan akong gitabunan ng iyang tiil sa Ginoo. And with 2 He flew. Katong duha para panglupad. And one called to another and said, og ang matag-usas na seraphim, nagtinawganay, og nag-ingon, Holy, Holy, Holy. So si pasabot nga nung tulo ka holy. Holy is the God the Father, holy is the God the Son, and the Holy Spirit is holy. This is a chant in the throne of the Lord. This is the voice, this is the praise, this is the song na ginakanta.
Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Mo na gikanta dito sa kalangitan, o mo po nagikanta, nadunggan mismo ni Isaiah. Nakakita siya, o nakadungog siya. Nagipadayag diri, nga balaan ang Ginoo sa mga panon. O ang tibuok kalibutan, puno sa iyang himaya. Gusto ni Lord nga mapuno sa himaya ang tibuok kalibutan. Muna ipadanag, sama siya sa adlaw nga mudanag sa tibuok kalibutan, ipadanag niya ang iyang himaya, ang iyang kahayag, para nga ang mga tao dili maproblema sa o di mag-anto sa kangit niya. Let's proceed. Dili na ito masabtan, dili na ito ng background sa chapter 6. Their voices shook the temple to its foundation. Ang mga tingog sa seraphim nakapatayog sa temple bisan pa sa iyang foundations, sa iyang pundasyon. And the entire building was filled with smoke. Ug ang tibuok ng building sa temple napuno gayud sa smoke. Because one of the representations of the presence of the Lord is smoke. Say fire. Say clouds. Ana. So, ingana mo na nakita ni Isaiah. Kita siya pananaw. Then I said, it's all over sa patay. He said, I am doomed for I am a sinful man. Kay ingon ni Biblia, ang makakita si nung matay jud di dili ka anto sa iyang himaya. Pero kay dili man to sala ni Isaiah, kay siya man ang bisitaan sa Ginoo, gipakitaan ni Lord sa iyang pagka unsa siya. Unsa iyang itsura, unsa iyang himaya. Siya matay jud ko ani kay makasasala ko. Giilan niya ingana siya ka-humble. Patay na ko ani ron. Kaya ako usa ka makasala. I have filthy lips, or in other version in the ESV, unclean lips. Hugaw kog ngapil, hugaw kog mga sinultian. And I live among a people with filthy lips. O ang ako makauban ng mga tao sa akong palibot, mga hugaw kog sinultian, bastos o sa panuhugaw. So natakdan po siya. Yet I have seen the king is apan nakita na ko ang hari, the Lord of heaven's armies. Apan siya nakita na ko ang Ginoo sa panon sa kalangitan. Kasundaluhan sa kalangitan. So isa-isa na siya nakita. Wala pa siya nadunggan na tingog. Pakita pa. Ha? Wala pa siya kitawag ni Lord. Pero ang voice angels nga nagkanta na dunggan na niya. So vision and voice. Ang senses niya, mata o ang iyong dalunggan, naka-kuan yun sa ipadayag ni Lord. Let's proceed. Then one of the seraphim flew to me with a burning coal. Isa sa mga seraphim, nilupad kuno, paingon niya, nagdala o nagbaga nga bagol. He had taken from the altar with a pair of tongs. Kadto nga nagbaga nga bagol. Baga nga siga. Matod pa. Gikuha niya dito sa altar nga gigamit ang pair of tongs. Kanang panguan, pangipit. He touched my lips and said, he touched my lips with it. Iyang katong burning coal, matod pa nga gunitan sa ipit sa tong, iya kuno tong butang sa iyang hikap niya akong lips. Ug matod pa, see, this coal has touched your lips. Kini nga dagbaga nga bagul. Nagtandog sa imong dila. Dili na nagtandog, but nag-sanctify, nag-purify. Because ang kalayo, maka-purify. O makapainit, makababago. Now your guilt is removed. And your sins are forgiven. So sa ato pa, sanctification. Di-sanctify ang lips ni Isaiah. Di-purify. So, wala na hitabo yapon kang Zacchaeus. Zacchaeus is grabe ka hugaw, grabe ka maro, grabe ka kurakot. Dili pa uso malit ang pera kang Zacchaeus. Pero sa diha nga nakikistorya ni si Isaiah, naminaw siya, na-sanctified ang iyang baba.
ug ang iyang kinabuhi mo to nang gawas ibaba, maayo na. Balik niya ang mga tinigitikas. Kung mag-ampo ta nga mag-sanctify ng bakbak o kinabuhi sa mga nakadagit sa malit ng pera sa Pilipinas. So, impossible jud kay na. Kung dili na mabalik, si Lord ay magbalik sa tanang panalangin na siya buhaton dako nga kay bulungan sa Pilipinas. So now, your guilt is removed and your sins are forgiven. Ang imong hugaw, nawagtang na, ug ang imong mga sala, gipasaylo na. I-declare. Nga naman, maayo nang magbantala ta sa Ebanghelyo nga kita na ay encounter ni Lord, na ay moment ni Lord, na gibuhat ni Lord sa itong kinabuhi. Hello, let's proceed. Then I heard the voice of the Lord saying, kana dayon. Human atong serapim nagsulti kang Isaiah. Anak pa din nadunggan ang tingog sa Ginoo. Human gisanctify ang iyang dila. Gihiluan siya sa iyang sala. Gipasaylo siya sa sala. Nangutanda din si Lord. Nagpadungog-dungog din si Lord. Kinsa man ang akong ipadala. Whom shall I send? Para mag-deliver sa message si Lord. And who will go for us? O kinsa may mag-uban na mo? Then I said, here I am. So si pasabot na. Once gagi, tandog tas Ginoo, gitandog tas Ginoo, gisanctify ay mong baba, gisanctify na for a purpose, na mahim kang messenger, proclaimer, useful for the purpose of God. Nga, ang mensahe niya, imong ma-deliver whoever you are, wherever we came from. Kung tuyo si Lord sa tuwa, tawag si Lord sa tuwa, I am hoping that we will not be refusing. Hello? Kaya kung mag-refuse na, we feel confused. Remember, kung mag-refuse na mo, balibad sa Ginoo, mag-confuse na, magsigitag ka-confuse, sigitag kalibog. Nga naman, dili na mawala ang confusion, ang tod nga, dili ka mag-refuse na sa iya. And he said, go and say to these people, muna rin na siya. Muna nga istorya. Okay. So let's proceed to the next slide on that. Muna ito, gani akto naman ang isa-isa nga. Mga tig-an sa kasing-kasing, kubol na kaayo, dili na madukman sa wali. So let's proceed to the first part. So, i-recap na po to. God said these things to Isaiah, their towns are empty. Kanus aman ko hanungtod kanus aman ni Lord nga mga tawhan ng ingana din sila nga dili na sila mga tig-an na sila. Until their towns are empty, their houses are deserted, their whole country is a wasteland, their entire land lies deserted. So, but, hindi na. Let's proceed to the next one. Okay, ini. And though a tent remain in it, o bisan, ikanapulo lang, a tent remain in it. Ang napulo ka, bahin ang mabilin sa ilaha. Because that stump represents the remnant of Israel. Ang mga nabilin. It will be burned again kana. Ang nabilin, sunugon pa gidugutro. Kay i-process gidugayo ni Lord. I-purify gidugayo ni Lord. Like a terebinth or an oak whose stump remains when it is filled, the holy seed is its stump. Ang balaan nga binhi mao ang tuod. Nga no kahanya. Let's proceed. So what remains? Only a stump of our terebinth tree. Terebinth tree, symbol of resilience, endurance, secret encounters. Ako rin nasulod. Lives up to 1,000 years. Ang terebinth tree. Mabuhi siya ang to 1,000 years. Mubagyo man, typhoon man, mulinog man, ang terebinth tree, dili basta-basta mahagsak. And be burned again. Nganong sunugon sa utro. And be burned again. Sa diba, ang 10 nga mabilin, 10% nga mabilin. And be burned again. O sunugon o utro. Yan naman, to be burned again. To be born again with new hope. Amen.
Na mga panahon nga grabe gid kainit ang issue, grabe gid kainit sa istorya. Nguro manginit imong dalunggan, mainit pud ang imong espiritu nga murag lami na gid ka isukol. Lami na gid kaayo kuan jud. I-give up. Lami na kaayo isumbag, lami na gid kaayo sukol jud. Oh, nga na. Di ba ang init kang dila na init nga initon sa kuan, init nga istorya, grabe kay mga dila, grabe kay mo sulti sa ato sakit kay siya. Pero kana di ay kung ato ikonsulta sa Biblia, gi sanctify, gi purify ta ni Lord. Di ba ang burnt offering sunugon? Si Jesus wala man gisunog. Unsa man to katong istorya? Kung ikaw anak sa Dios, naog diyan, basta mo galingon. Kung ikaw hari, kung ikaw ani, kadto mga pulungan, murag to kalayo nga nagsunog ni Jesus as a burnt offering. Let's proceed to the next slide. So, as Tom, a holy state, the survivor of the great testing that God allows to happen for God's purpose to be revealed is like a storm. Ang nilahutay, survivor of the great testing that God allows to happen, nagitugot ni Lord na may tabo for God's purpose ka na siya katuyuan, na madayag, kinsatong mabilin nga murag tuod, sila nakatuod jud sa kamatuoran o nakasabot sa kamatuoran. Hello, I'll repeat that. The survivor of the great testing that God allows to happen for God's purpose to be revealed is like a storm. So sa pasabot, kung kinsa man sa ato diri, nagikan ka sa grabe nga testing sa imong kinabuhi, isulayan ka sa imong bana, imong asawa, sa imong anak, sa imong igsuon, kinsa ba'y nagsulay nimo? Gibiyaan sa banha. Luoy na kaayo daw naputlan sa bana. You are like a stump. Mura kag tuod. Balag tuod ta. Murag tuod. Basta nakatuod ta. Duol si Ginoo. Nagaytabang si Ginoo, aginod si Ginoo. For more strength, a little strength or more strength to survive. Kalipay sa lubatan nimo. Nakibisog ka nga buhi. Taliwala na para sa uban at yun ka na. Ihagsa ka na, dauton ka na, laglagon ka na. Hello, let's proceed. So Astam, number 2, Astam was burned and was cut down. Diba ganina, gamay tatabil, gigikat. But as the roots are still alive, it will grow and become a holy seed. Balaan nga binhi. Balaan nga sinugdanan. Diba? I-burn again pag ito. I-burn again, to be burned again. Sunugod pag ginugutro. Kay process gidug ayon ni Lord. Sa ito pa, lain na pud nga sunog, lain na pud itong mga bakpak nga maukuan sa imuha. But as the roots are still alive, apan kung ang mga gamot buhi pa, it will grow and become a holy seed. And where is that reference? Isaiah chapter 10. Mugawa sa takajutan ako na nasulod. Isaiah chapter 10 verse 20. Paano sa 23? Mugawa sa ta. Isaiah chapter 10 verse 20 to 23. And it shall come to pass in that day, kung muabot ang panahon anang adlaw, that the remnant of Israel, remnant means the remains, the residue, ang nabilin sa Israel after nga ang Diyos maga-cut off, maga-punish, maga-purify nila. And it shall come to pass in that day that the remnant of Israel and such as I have escaped of the house of Jacob will never again depend on him who defeated them, but will depend on the Lord. Okay, NLT lang tayo. In that day, the remnant left in Israel, the survivors in the house of Jacob, will no longer depend on allies who seek to destroy them.
Unsay pasabot ani? Ang mga katawan sa Israel adto na sa mga laing countries kay mangitag alyansa na ilang mudapit nila. Wala na sila nagsik sa Ginoo nga dapigan sa Ginoo, wala na sila nagsalig sa Ginoo. Nagsalig na sila sa Egypt, sa Assyria, sa Padaha. Kay gusto nila nga mapanalipod nila. Si Lord nasuko. Kay murag ang ilang trust na dito sa country, wala na sa Ginoo. So we will no longer depend on allies who seek to destroy them, but they will faithfully trust the Lord, the Holy One of Israel. The remnant nga nabilin, musalig na sa Ginoo. Faithfully trust the Lord. Gusto ni Lord nga magmatinud. Ano ang tang musalig si Ginoo sa tanang panahon? Labi na gyud kung grabe ng kalisdanan. Di kay magduha-duha na ta. Diri og dito. Di na ta mo kuanog alas. Kinanglan nga muhawid ta sa alas. Atong batunan ang alas. Let's proceed to verse 21. A remnant will return. Ang mga nabilin will return. Yes, the remnant of Jacob will return to the mighty God. Katong nabilin mamalik na sila sa Ginoo kay maka-realize sila wala gitay matawag, wala gitay mahimo kung dili ta mamalik sa Ginoo. But though the people of Israel are as numerous as the sand of the seashore, apan bisan ang katawan sa Israel pertinang daghana sama sa balas sa kabaybayunan, only a remnant of them will return. Grabe na pagsana, imagine pare na kabadaghan sa balas baybayon sa ato pa, dili baybayon sa Israel, tanang baybayon. Dili bay na mahiyap ang balas nga nakadaghan ang tao sa katawan. Ingon siya, bisa ingana sila kadaghan, ingana sa kabaga sa balas baybayon, dili kay seashore lang sa Israel, but seashore sa tanan, kalibutan. Only a remnant of them will return. So unsay pasabot? Gamay ra gyud in town, tinuod nga mga lagad nga tinag-anay. Ang uban mag-agad-agad ra. Lahi biya nang nangalagad nga tinag-anay kay di naman ka pwede nga dasigon pa. Ikaw na naay kadasigon. I-check up ka ito kagalingon. Nanabay kasigon or mag-agad-agad. Simba siya, gagaron ko. Simba po ko. O di ko hapiton. Di po ko. So, only a remnant will return. Ang nabilin ray mo, balik sa Ginoo. Kaya wala mainsaktong pagpangalagad. Magad-agad-agad naman. Kung tiksan ko, paluapon ko, adtuon ko, kung adto ko, kay respitan raman di ay. Sakto dili. Pero respetaran ka ran, dili pa na mula utay. Ang Ginoo dili, takos nga respetaran. Respetoon siya. Amen. Lahi nang nirespetaran ka kasi nirespeto jud ka. Respetar atong pagsimba. Kay tungod lagi sa invitar lang ta, nirespetar pod. Bisan nga na sila kadaghan, only a remnant of them will return. The Lord has rightly decided to destroy His people. And kay gamay ramang gid ay sige ako na lang gid ni laglagon kay mga badlungon jud sila. Gamay ramay mo balik. Ako na lang naglaglagon. Mo din to nga sa to a 10%. A tenth of them will remain. Kung ayagon ta, pila lang kakabuk mabili. Kaya sa pag-ayag, makita ang kahayag. Kung si Lord bagi ni hayag sa itong kasing-kasing hunahunag atong decision of action. Maray na ko atong niagi, permitting ba to or Sunday ba to? We have to practice the right decision and practice to do the right action. Because time will come, we will be tested. Whom do we choose? Kinsa itong pilihan? The God who created the world or the God of this world? Controlling the people. Controlling our minds, controlling our heart. Gusto sayawa nga himuon ta tanang robot na controlled sa nagmanipulate. Right or wrong? Diba? Gusto sayawa. Nga tag robot na controlled ta. But our God, the Creator, did not control us. He allowed us freedom. Gitagaan tayo kagawasan.
Siya gani nagbuhat na to. Let's proceed to the next one. Yes, the Lord of Heaven's armies has already decided to destroy the entire land. Nanong nag-decide naman siya, nagid kay sila. Di ba kanang hapit na kita masuko, gamay na lang gamay. Sige, dili pa ko mugunan. Di isa ko mubuto. Napay gamay pasensya na bili. So yes, the Lord of Heaven's armies has already decided to destroy the entire land. Uno, moto nga gamay na lang, ang tuod na lang siya mabili. Okay. Tuod na lang mabiling. Ang strong, mabiling. Ang weak, wala na. Hindi na makita sa first day of the week. Hello. Hallelujah. Nag-iwik-iwik na. Iwik-iwik na sila. Ano na. Hello. Let's proceed. Let's go back to my slide. Okay, let's manataan na. So anyone who went through fire, ang bisan kinsa nga niagi sa kalayo, great testing of fire, anyone who experienced being cut down, ang bisan kinsa nakasinati nga mura ka giputol, tear down, mura ka kunis-kunis, remove from being where you are, remove ka, gitangtang ka, nga kung asa ka gikan and where you were, kung asa ka kaniadto, being belittled, gibaliit ka, gitamay-tamay ka, gitamay-tamay ka, sana drag down, gibirak ka, paubos, drag out, grabe gid, lisod, mura ba gi kaminusan at sugad ayo, grabe na gyud ang panghimaraot sa imuha. Mura ingana ka nga artista, nga kanang bida, lagi birabirahan sa kontrabida. Oh, lagi na ako sa una. Bahalag ingana ka nga gibirabirahan basta ka ikaw ang bidas Ginoo. Like Joseph, grabe si Joseph ang nagian niya, ingani siya gibilitod, siya gi-drag down, gi-drag out, gi-cut down, gi-tear down, kung grabe kid siya. Pero siya may bida. Kaya mo naman siya tuod. Ni show up gid siya. Okay, namin sa pay-ani kaya di man paigod niya. I'll repeat that slide. Anyone who went through fire, balik ka na to. Anyone who went through fire, great testing of fire, anyone who experienced being cut down, tear down, removed from being where you are, where you were, being belittled, dragged down, dragged out. Let's proceed to the next. As long as your roots creep down, are still alive. Samtang ang mga gamot nimo nagkamangpa sa ilalom og buhi, you will not be punished. Di ka mahanaw. Hello. Muna nga ang sapasapot, anak. Kinanglan emotionally strong ka, mentally strong, physically strong, kay para makalahutay ta nga murag tag tuod. Nga diin matud-an tas Ginoo tuara ka ni barog didto. Wa ka na hanaw sa iyong pananaw. Kay ikaw na minaw. Di ta mahanaw sa pananaw ni Lord kung kita maminaw niya. Hello? Manandi na kayo, basi-kasing-basing ha? Do not aim for attendance and just to dance. Aim that you have understood His message. Aim that you want Him to obey and trust Him fully with genuine faith. Because that's what God wants you to become. Di na pa-cute-cute. Dili na siya pa-cute-cute. Pa-strong-strong ni. Paligunan ni, di niya pa-cute-cute. Amen. Ang pagpangalag kasi di na pa-cute-cute. Paligunan ni. Kay ayagon tas Ginoo. Sulayan tas Ginoo, testingan tas Ginoo. You will not be punished. You will not be defeated. They thought, naguna-una sila, you are dead. Patay na to. Iwan na, ako nang himbisan. They thought you are dead. Powerless because that's the way they look at you. Kaya muna ilang pananaw sa inyo. Pero pananaw, sige mo, dako ka. Bisa gamay ka. Atubangan sa tao. Pero dako ka sa Ginoo. Because of your heart, that is good. Obedience.
you have it. But you are not what they think of you. Dili ka. Mao, sumala sa ilang gihuna-huna. May tungod nimo. Balo kung sa ihuna-huna sa tao nimo. Basta huna-huna sa Ginoo para nimo. Maayo ka. God is with you. God is on your side. Muna nga, makadoon tag istorya nga di mao. Akita tag dili mao. Basta kung kinabuhi na mao sa Ginoo. Bulahan ka. Kaya sa natin madunggan, o tayo magpaslide na, uy, nakadungog, di may istorya. Nakita din yung maayo. Murang tao. Sana ka nang makahiya. Pagsanggoy, na-deform na din iyang lips. Amot o pila ka minutes na makabalik. Hello? Wala, magsadi pataan na, pila ka minutes. Ito tanda, pagsanggoy na to, then pila ka minutes, pila ka seconds makabalik. Let's proceed to the next one. So number 3, a stump cannot be easily noticed by most because it is very short. It's just, walay apostrophe ana. It's just small in size, gamay na gid siya, but its strength is coming from the roots which hold it. Ang tuod, dili na basta-basta ma-notice. Kasagara. Because gamay naman siya, small in size. Pero ang strength niya is coming from the roots. Unang pinakaligpon siya sa part of a tree. Nga naman, doon man siya sa roots. Wala bahala, gamay ka. Wala kay pulos para sa uban. Pero ang Ginoo nakita sa imong strength. Your strength coming from the Lord. As long as we worship the Lord, we praise unto the Lord, we have that kind of heart to glorify Him. Your strength is so strong. Hallelujah. Let's proceed to the next one. Number 4, a stump starts to grow with new tender branches. A new you, a survivor from that fire testing from cutting off. Ang tuod, magsugod na siya og grow, tubo, with new tender branches. Bago na, humok na nga branches. A new you. Muna nga, kung luuran ta, gamay bikil, gamay istorya, mangluod ta, hindi dyo ka maligkod. Amen. Hello. Tanaw mga grabing testing sa 12 disciples in Jesus. Ang grabing testing. You look, if you know the story, if you know the 12 disciples, if you know the accounts of every one of them, including ni Paul, kasagra na nag-exile, grabing testing. So, testingan ta, nga luuran ta, naluuron ng Ginoo na. Hello? O maglingo-lingo Ginoo. Dili ni kalahutay. Mailang ni sinuganan. Amen. But as long nga, tuod na ka, nabilin ka, ikaw rin na nabilin. Tutok, pila nabilin sa stock, kung ikwenta ko ninyo mga maayos mathematics, kanang stamp, pila ka percentage sa tree ang nawala, anak. Tako kay sanan, 95%, 90 to 95% siguro nawala. Ikaw 5% or 10, iba 10 na lang to ganina. Oh, so sa'yo pasabot. Do not go with the majority who are deceived. Amen. If you go to the majority who are deceived, you will not be able to succeed. Even few, if you are strong, if you are faithful, courageous to stand the word of God, God is with you. You are like a stone. And you, a survivor from the fire testing, from cutting off. Napabay sumumpay ko, napabay wala na sudi ha. Napabay sumumpay. A new you with new surroundings. Diba? Sila naman tutangan sa tun. At tawag mo deserted. Wala na. Deserted. Nanghanaw na sila. So pagtubo sa
na survivors po. Kauban. Hello, ikaw nga daan. Na, di ba ang storm, daan. Pero ang bagong tubo, mo na tong new surroundings nimo, new branches, new companies, bago nimong kauban. New experiences, new fruits, new image, a new heart, new spirit, a new mindset. Lahi na imong kunahuna, kung niagi na kas kalayo, di na ka basta-basta, kaligpon na ka. When get prepared for a great testing, for you to survive and be able to help others. Hallelujah. Napag-isumpay na? Wala na ko nasulot. Okay. Tingnan pa sa pulong sa Ginoo diri sa Isaiah 6. So, a remnant, a survived, even a tent, a remnant survive, it will be invaded again and burned as a terebinth or oak tree leaves a stump when it is cut down. So Israel's stump will be a holy seed. Sa pasabutan niya na ang mga panahon cut off, putlon. John 15 verse 1 to 5 na. John chapter 15 verse 1 to 4 to 8. I am the true vine. I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. Siya ang tinuod nga para sa o ang amahan mo ay gardener. Iyang ginaputol ang matag sanga niya nga dili mamunga. Apan ginaprune niya, iyang ginaprune, sa Bisaya sa prune. Ha? Gipulungan. Oh, gipulungan niya ang branches, ha? And he prunes the branches that do bear fruits so they will produce even more. Lahi nang giputol kay di mamunga kaysa imong gipulungan para mamunga. Makakita ta sa Facebook, di ba? Kadtong na ay mga tanong nga ilang waan kay para mudaghan ang bunga o dagko pag ang bunga. Dili pa ingana. So ingana. So si pasabot ana. I want you to understand this. May mga panahon nga putlan ta ni Lord. Na iputol ni Lord, na ikwaon ni Lord sa tong kagalingon. So di ba sakit na kung ang kahoy putlan, pulungan. Kung makatingog pa na, musinggit dyan na. May mga panahon kasing gitunta kay murag na igudyo ka sa wali. Amen ba? Sakita dyan itong wali ni pastor, ni pastora. Di nakita mo balik pa kay sige ra nagito kamulong si pastora, sige ra dito kamutol. Sabi na atong sungay, atong garbo, putlo na. Atong pagdumot, putlo na. Ang atong unfaithful, dagan putlon. Dili man na putlon, giparpak yun. Nag-purpose. Dawatan lang, kaya arong nadawaton, tas Ginoo. Di ka kadawat ang yan. Kung di ka kadawat, na daw big dili kadawaton ni Lord. Pagka-alkansi. Balik ko pakita atong stamp image kanina dyan. Isa-isa din sa already mo dito na sa tatiwasan sa Anthony. Verse 3. You have already been pruned. Prune na mo and purified by the message I have given you. Napulungan na mo o naputli na mo pinagis mensay I have given you. Di ba kanang bag-ong nga gipulong o bagipulong nga bag-ong na din siya. Lahi na siya. Hello? Sa napulungan na mo o
hatag ninyo. Remain in me. Kaya, nga na sa remain in me, kaya uba, di naman mapabili. Nasakitan na. Di na ko balik yung Simba. Dito ako sa kuha, pero ni. Pila na ka years, wala ka improve, maurag yapon. Kinindir na yapon ang topic. Sige, naglugaw-lugaw, aros kaldo. Lugaw, aros kaldo. Sampurado. Ano isa? Sa itong mga nga klaseng pagkaon. Sa to, sa pato, apa? Oh, di pa to. Oh, mana something ana. Pero bilang gini nga napurag para sa walang ngipon. Di na dili na kinanglan usapon, di na sunod nagtulon. Gusto ni Lord nga mag-practice na og usap kay aron nga magamit atong ngipon. Amen. Gusto tag sayo nga mensahe. Sayo na atong langit. It takes sacrifice to go there. It takes faithfulness, courage, and many more. So remain in me. Sa pabilin ako sa atong hindi naman mag-remain. Hindi naman magpabilin. Abide in me. Another verse. Pabilin ka man ako. Remain in me. Abide in me. And I will remain in you. Abide in you. Ganun man. Ang ba, di na magpabilin sa Ginoo. Di na magpabilin sa ino. Magpabilin na sa balay. Di rin na ako sa balay. Kamulay simba. Mag-remain lang ko sa balay. Nga naman. Naigo ko swali atong Domingo. Sakit ako dughan. Pwede nga na, di ba? Anak na ko balik simba. Ini uli-uli ani. Halo, dabi pagbalik sino pa na uli eh. No. No. Ligado. That's reality. Amen. That's reality. We do not know what's happened. What will happen next? So, for a branch cannot produce fruit. Kay ang sanga, dili makapamunga. It is severed from the vine. Or, nakakonect pa sa vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Di kita magbabungahon kung di kita magpabilin sa Ginoo. Ihanap nito sa mga. Kamulay simba, yapin ako simba. Dili man na pretty. So, batangila mo na pag-ingani ba? Mayo, sa ayuda, di ka pwede nga i-representation lang. Ikaw gid mismo mutuol. Let's proceed. Before that itong image. Verse 5. Yes, I am the vine. Ako ang punuan. You are the branches. Those who remain in me. Katong magpabilin sa ako, as ato pa, naagyoy, di na lagi magpabilin. Walang isa nga, everyone will remain in me. Ay kung man nga magpabilin ako, dili sila mamugos. Sa magpabilin ako, magpabilin po kanila. O magbabungahon sila. Kay wala kamoy mahimo, di mo magbungahon kung wala ako. Di ba nakabantay mo? Isa-usaon pa rin ka mo, tapoy Bible study. Isa-usaon pa rin ka, ako kakugi sa una, ako isa-usaon study, ako kakugi sa una, matrabaho sa una, pareha naman, karon, kani adto karon. Pero nga nung karon lahi na. Nga naman, di pa dahil ni Lord. Isa-usaon ito pa rin kamot, kung layo na tas Ginoo. Layo ra gyud ang kalambuan. Uswagan. Bisag nagpuyutas ka uswagan. Hello? Yes. That's reality. Apart from me, you can do nothing. Bisag, malaman pa ka. Bisa sa bagon mo ka study. Sa lahi, no. Everything changed. Yes, that's the purpose of the Lord. To experience the new change. Ito, i-burn. Sunugon utro. So that maborn again. Mabagpo pag katao. Let's proceed. Verse 6. Anyone who does not remain in me, kani ron, ang dili magpabilin ka nako is thrown away like useless branch and withers. Ang dili magpabilin ka nako ilabay. Sama sa walay pulos nga sanga ug malaya. Such branches are gathered into a pile to be burned. Ug kana nga mga sanga ipuko na, i-pile para sunugon. So ibasabot kana mga branches din na nga walay bunga. Ready na sunugon sa impyerno. Sa tingin ni Lord, naglakaw sa mga disciples. Bakla sila. Gigutom si Jesus. Gusto siya kaon. Tanaw niya sa fig tree, walay bunga. Pag utro ning balik, tingin si Jesus, gitunglo niya ang fig tree, walay bunga. Tungluhon ta ni Lord kung wala tay bunga. Bunga sa pagpasalamat, di ka punta ka pasalamat. Bunga sa paghatag, di ka punta ka pasar because that's not subject in the secular area.
Bunga sa pagserbisyo, pag-alagad. Di gipon ka ita. Dagan na siya nga area. Bunga sa pag-ampo. Kamusta ba na ito pag-ampo? Nag-upgrade ba? Or nag-low grade? Upgrade or downgrade? Hello? So, such branches are gathered into a pile to be burned. Let's proceed to the next verse 7 to 8, the last verse, and then let's proceed to the image. But if you remain in me and my words remain in you, apan kung mapabilin mo na ako, ug ang akong pulo magpabilin ka kaninyo, you may ask for anything you want. Naggarantiya na sila, naghatag na kasiguran. Kung mapabilin mo na ako, akong pulo mapabilin ka kaninyo, makapangayo mo bisag unsa. Bisag unsa. Nga naman, okay namang relasyon. Di ba kung okay na relasyon, di naging ka magtaha-taha. Hello? Di na ka magtaha-taha. You can ask for anything you want and it will be granted o ihatag. O ito tingon ni Abraham, Lord, last na lang ako ang iyo, Lord, muna ay napulog ka righteous people sa Sodom and Gomorrah. Ibo ba mo said, for the sake of 10 righteous people, o for the sake sa naghangyo, akong naamoy hinangyuan. Pero wala man ni Apo itong napulog. Gamay rin matarong sa Sodom and Gomorrah. Duha ka syudad. Wala ka napulog matarong. Kaya mo ba, nagtarong-tarong lang. Hello? Gamay rin matarong. Ang pumunta na ito galingon. Isa ba ka doon? Matarong ba ko, Lord? O tarong nga, naging ko, Lord. Sa ila sa tarong-tarong nga, lami pa ka ay kurat sa kalibutan pa. Lami pa wara, Lord. When you produce much fruit, when you produce much fruit, you are my true disciples. Kung daghan na mo bunga, tinuod yun ga ako na mo tinuod. This brings great glory to my Father. So, sa pasabutan na. Diba? Gikan sa tuod nga nag-survive. Nagbunga, nag-branches. Nagsaga. Dahil nagbunga. Muna na. Namabungahon na itong kinabuhi. Amen. Mag-struggle na tagdi kasimba. Pero di pa ka mag-struggle nga di ka kasimba, ambot lang ka. Hello? Ato another question. Ato, naamang yung hearing na. Dito masapun sa question. Sa tuingon ni Chis, Escudero ba ito? Sige na, upan itong pikas, sige na upo sa. Ay siya nga, it shows that you are frustrated already. You keep on objecting. Gaka-frustrate na sila. Sige, object, arong harangan. Naligid, masakpan ang kamaturin. So, dahil sa Senado, makita po ang tuod ni Lord. Sa atong kinabuhi, I am hoping that God will find us like us now. Abot man sunukon putlon ta. We remain standing firm. Shall we all stand? Hallelujah. Ang atong pag-alagad si Ginoo di na simba-simba, tistingan ta ni Lord. That is why si Lord, be strong in the Lord and in the power of His might. Because time of testing, if we are not that strong as a stump, we could not survive. Dili ta kalahutay. Aim to be strong. Aim. Mangandoy ka, mangandugon ka. Mangandoy ka nga, di na ka mag-agad-agad sa pagpangalagad. Di na ka mag-agad-agad na mag-ampo ta ka, ikaw na mag-regular ampo, ikaw na magdasig sa mga pag-ampo. Kaya malipay si Lord na ikaw kapanguna kaysa ikaw isigod pa. Hallelujah. Oh, glory to God. Oh, glory to God. Oh, God. Katagbawan ang pulong mo kinabuhi. Yes, Lord. Ang pulong mo kinabuhi.
Salamat o Diyos sa imong mga pulong na naghatag na mo katagbawan. Daw nakainom kami daw mga gabot nga nakainom sa tubig. Na dili na malaya ang mga dahon nga makapadayon kini og buhi o maka baton og bunga. Bunga nga di makatabang sa matag usa, makalipay, makabusog, makatagbaw, makaayo, makaligon. Lord, ikaw mag-bless sa matag usa. Nga matag usa, makabaton og kaligon. Makabaton o Diyos og kaughaw. Kalipay sa pagpangalagad kanimo regularly. Dili na mag-agad-agad nga agdahon mo simba mo ampo mo dahil. Di na mag-agad-agad nga encourage pa. Because madasigon na. Di na mag-agad-agad kay ikaw ang ilang Diyos. Di, wala na yung mga luod, Lord. Wala na yung ma-discourage. Kaya ang pagpangluod daw, mga dahon nga nag-wither or nalayo. Ang likod matagusa. Nga dili ma-deform ang mga naong di na ma-deform ang pagtupagsalig kadasig. Panahon na na ay kabikil, mabikil, O Lord God. Hallelujah. Maputlan, pulungan, madamagan, kung sa paliit. Saluhi ang imong pulong sa mga milingan ko. Nang matagos sa matinawaton, malahot tayon. Makita ni mong buhi, many years. Sama sa terebentry. 100 years to live. Resilient. Endurance, na longevity sa pagpangalaga. Bless each one of your people. Dili masayang ang mga pulong ipugas sa nagkasing-kasing una-una. Hingkod sila sa pagpangalagad. Makita na ikaw bilang hari. Hallelujah. Hallelujah. Sa ilang kinabuhi. Yung pulong o Diyos, rooted and grounded sa ilang kasing-kasing. Dili bitterness, hatred, anger, ang rooted sa ilang kasing-kasing. But all these things, Lord God, are gone. Hallelujah. Because of your powerful words that you have already delivered. Bless us all together. Bless everyone watching. In Jesus' mighty name we pray, and everyone will say,